church. Huwag natin hayaan na lilipas ang mga oras na to na hindi natin ma-encounter si Lord. When the Lord sent His message to the church, I remember this prayer that comes from the mouth of Isaiah. Lord, here I am, send me. The same prayer na pinitpit ng inyong lingkod, kaya ako nakarating sa disyerto ng Western Province. Ang sabi ko noon kay Lord, here I am, send me. The same prayer, ang nais ng Diyos na ang bawat isa na narito, open your heart. You are found by the Lord today because He has greater things na plano sa iyong buhay, kapatid. Just surrender your life unto Him. And no more, alamin, kilalanin natin ang ating Panginoong Diyos. He's in the midst of us right now. Hallelujah, Lord. Lord, you're the greater things sa aming mga buhay. Right now, open the windows of heaven for us to encounter you face to face, that our lives, Lord, will never be the same again. Allow your message, allow your words to penetrate the very depth end of the hearts of your people today. That will touch us, Lord, to number our days so that we begin wisdom on you. Na hindi lang kami nagtatrabaho sa bansang ito, because, Lord, you have plans for us, O God. Let your Holy Spirit, Lord, pour out in these four corners of your building right now in the name of Jesus. Allow the Shekinah glory fill in the hearts of your people, that their eyes, spiritual, Lord, may encounter you. Made a significant promise to your church today that your message is about a life changing of your people. Help us, Lord, to surrender our lives unto you and receive the very message of you. Ihanda mo ang bawat isa sa amin sa pinakaminsahe mo, Panginoon, that tonight, Lord, our investment, our time, our effort will not be in vain. Church, give your heart to Jesus. And He is willing, He is waiting, and He is standing right now in the midst of us. The Lord is here tonight. Do not just feel the presence of the Lord. Ask the Lord. Lord, narito ako. Kailangan kita. Church, let Jesus govern on your hearts. And praying, Lord, ihanda mo ang kaming mga puso na maging sisidlan ng makapangyarihan mong salita. Allow your words, Lord, to change us into your glory. Right now, let your Holy Spirit be our teacher, be our comforter. Use me mightily that your message will be sent to your church, O God. Ikaw ang tatayo sa aming kalagitnaan at ikaw ang aming dakilang guro. Ikaw ang magsalita sa amin ngayong gabi sa pangalan mo, Panginoong Hesus, at sa gabay ng iyong makapangyarihang Espiritu. Church, claim and declare the riches of glory of the Lord. Yes and amen to the Lord. Amen.
God. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Muli, isang mapagpalang gabi sa bawat isa, no? Amen. So, hindi po tayo nagmamadali, ano? In fact, ang mensahe ng Lord, binuldi po niya ito sa distansyang hindi niyo lubos maisip. 12 hours ko po itong binyahe, ha? Kaya huwag kayong magmamadali. Salamat sa Panginoon. Palapakan muli natin ang Diyos. Yung ngayon ko lang po nakasama si Daryl. Yes. Ano po pangalan niyo po? Joel Alwan din? Hindi, kapatid ni Julius. Kaya Julius. TV. Andy. Amen. Sa Manifa. Praise the Lord. Okay. Yan ko lang kasi sila nakikita. Salamat sa Panginoon. And welcome Dodong Janjan. Pagkalit. Ayan, yan si Kuya Arnold. Salamat sa Panginoon. Nakita ko ang Kuya Arnold. So, salamat sa Diyos. Muli, palapakan natin ang Panginoon. Amen. Pasok kayo dito. Hindi tayo mag-uumpisa pag nandiyan kayo sa labas. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakaminsahe ng Diyos sa bawat isa sa atin is kung paano gumalaw o gagalaw ang banal na espiritu sa ating mga buhay. At paano siya magsalita in behalf sa kalagitnaan natin. And naalala ko po yung isa sa tinuturo ng Diyos na the moment po na makikinig tayo ng salita ng Lord, huwag po tayo magmamadali. Amen. Huwag niyo po munang isipin yung mga bagay-bagay sa labas at the same time, isipin po natin na mayroong magandang plano po si Lord. Amen po ba? Agree po ba kayo? Agree na disagree dahil nasa akin po yung mic. At ipapala ko yung pintuan. Praise the Lord. Hallelujah. At ito po yung mensahe ng Diyos. The Holy Spirit is in us. Now, the question is, paano po siya mananahan sa atin kung ang ating pagkatao o ating puso, marami pong laman. Maraming daladalahin, maraming mga tampo, maraming mga bagay-bagay na hindi nakakalugod sa Kanya. Kaya ngayong gabi, tuturuan tayo ng Lord. Willing po ba? Amen? Amen. Dahil po, si Lord, mahal niya tayo. The question is, saan po tayo nakatayo? Amen? So, doon po sa ngayon lang natin nakasama. Kuya Nas, di ba? Praise the Lord. Malapit ko na kayo makasama. Sasarado na namin yung disyerto para makabalik ang Kuya Nas niya rito. So, malapit na po siya matapos. So, by glory of God, either kalagitnaan ng February or katapusan ng February. So, magkakasama tayo uli. So, salamat sa Panginoon. Kaya ngayong gabi, pag-uusapan natin yung mensahe ng Lord. Sinasabi ko po nga kanina, minold ng Lord ito at pinabiyahe ng 12 oras. And in fact, I already declare by the Lord sa buhay ng Queens na hindi ako bababa ngayon, but hindi po siya pinirmit ng Lord. Nakarating po ako ng mas maaga ng konti. So, purihin ang Diyos. Nakasama din natin ang Pia Person. Nakasama ko ang Pia Person. One of my prayer desire na makasama siya. Pagkatapos ng Riyadh, kasama si Daryl. So, purihin ang Diyos. Amen. So, yan po yung mensahe ng Diyos sa atin. Isa-isahin natin yan mamaya. In John 14, 16, 17, basahin po natin sabay-sabay. Tagalog naman po siya. Sige. At ako'y hihingi sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang mang-aaliw, upang siya'y manatili sa inyo magpakailanman ang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala. Datapwat, siya'y inyong nakilala sapagkat siya'y nananahan sa inyo at sa inyo. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Father God in heaven, we ask you to open up, O God, sa aming mga spiritual na mata, ang heart namin, Panginoon, na makita ka namin, marinig ka namin, na magsalita sa amin. Hallelujah. Sa mga oras na to, Panginoon, let your words will penetrate sa bawat puso namin. Nang sa gayon, Lord, ang pagdalo namin sa gawain mong ito ay hindi lang basta na-invite kami, bagkus, Lord,
dinala mo ang aming panyapak sa kalagitnaan ng bulwagang ito, sa sanktuaryong ito, dahil mayroon kang purpose at mayroon kang nais ituro sa amin at marami ka rin gustong tanggalin sa amin. Ang sa gayon mananahan ka, Panginoon. Purihin ka in the name of Jesus. Amen. So praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Ito po yung buong mensahe ng Diyos sa atin ng February. Kung makita po natin, kung i-visualize po natin ang mundo po, pasama ng pasama, or the days are evil. Kaya mahalaga po na maintindihan natin na mayroon po tayong purpose. Hindi po natin malakaran, matayuan ang plano at gusto ng Diyos sa atin, not unless basahin natin ang Biblia. Yun nga lang, karamihan po, nawa hindi taga rito yun, wala dito ngayong gabi, struggle basahin ang Biblia. Bakit? Dahil maraming inuuna. Ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin na unahin natin siya. Dahil po, siya po yung magpapadala sa atin ng mang-aaliw. Siya yung magbigay sa atin ng sustenance, mga kapatid. At ang sustenance na yan, hindi yan galing sa masasarap na kinakain natin literally at sa mga magagandang meron sa mundong ito. The moment na wala ang banal na espiritu sa pagkatao natin, mapapagod ka. Amen. Wala pong magbabiyahe ng napakalayo just because gusto lang. Dahil po mayroong gusto at plano ang Diyos sa ating mga buhay. Amen po. Vice versa, kailangan nating maintindihan na hindi lang po tayo nandito sa bansang Saudi Arabia na magtrabaho para sa ating pamilya. So niloob ng Lord na magkasama tayong ngayong gabi dahil meron po siyang ituturo. And praying na ready po ang bawat isa. Amen po? So, salamat sa Panginoon. Sa kasalukuyan, lahat po tayo, marami tayong kanya-kanyang tinatayuan. Disiplina, pinanggalingang pamilya, purpose at rason, kaya tayo ng ibang bansa para sa kinabukasan ng mga anak at may mga magandang plano. Kasama dyan magpatayo ng bungalow, bibili ng tanggiligera, bibili ng swimming pool. So marami po, magninegosyo. Iyan po yung mga adhikain ng karamihan. Lahat po tayo may kanya-kanyang adhikain, kaya po tayo nakarating sa lugaring ito. But yet, kung tingnan po natin ang mundo na tinatayuan at ginagalaw natin, puno po ito ng takot. Takot magutom, takot malamigan, salamat sa magandang jacket. Sampo lang po yun Marami po tayong takot. Takot tayong maubusan. Takot tayo. Marami tayong takot. Ayun po, agree po kayo. Kaya may mga pagkakataon na nawawalan tayo ng kapahingahan dahil bakit sa dami nating takot, yung gabi gusto nating tupiing araw para makaipon, papabilis. Marami tayong kalituhan. Ano pa talaga yung pupuntahan ko? Ano ba yung plano? Patapos na yung kontrata ko, parang walang nangyari doon sa plano kung magpatayo ng bungalow Kahit skeleton ng swimming pool, wala pa. So marami tayong mga plano na hindi nangyayari. At may pagkakataon pa na nakompromiso tayo. Nakompromiso ka, kapatid. Halimbawa, pag alis sa bansang Pilipinas, mayroon ka ng binitaw na first 3 months, gagawan ko kayo ng palayan. Sample lang po ito And then, lumipas po yung 3 buwan, hindi po siya nag-materialize just because may iba pong dumating. Ang dumating, mag-shopping saan? Sa American Eagle. Sample lang At sa online. Alam niyo po na nakaka-bless si Lord dahil isa po sa natutunan ko dun sa conference is yung timeline po natin ngayon. Yung pagdating ng Lord. End times. At ano yung ginagamit ni Satan sa kasalukuyan na ma-implement niya yung one-man role. At nandito na po yan sa kalagitnaan natin ngayon sa mundong itong ginagalawan natin. And hindi tayo aware. Isa sa ginagamit niya is yung technology.
Amen? Yung mga AI na yan. At sino yung gumagamit ng mga technology? Be careful because hindi po lahat ng maganda at bago ay tama. So ingatan na hindi tayo mag-compromise. In Jesus' name. I'm praying na the church will stand. Amen? Maraming Kristiyano sa kasalukuyan, kabilang po tayo, kabilang ang bawat isa, ang inyong lingkod. Amen? Naniniwala kay Kristo, ngunit hindi namumuhay kay Kristo. Pag tinatanong mo, kilala ang Panginoong Hesus? Kristiyano kami, Brad. Matagal na po kaming mananampalataya. Family tree. Pero kung scrutinize mo yung buhay, laging pagod. Ay paano ba naman? Hating gabi na natutulog. Nakaka-TikTok. Be careful for the technology. So mahalaga po ito mga kapatid. Dahil prone po tayo nito. Sa aklat ni John, isa sa alagad ng Panginoong Hesus, amen, nalulungkot at natatakot dahil, mga disipulo po ito, kaharap ng Panginoon, dahil aalis na si Lord. Amen. So, marami silang naiisip. At isa doon is, paano na lang kami? Yet, ang Lord, mayroong sinabi ang Panginoon sa kanila dyan na may iririgalo ako sa inyo. Amen? Ibibigay ko o ipapadala ko yung banal na Espiritu. Kaya pa po, nandito pa po tayo, yung nagbibigay sa atin ng conviction na mali yung ginagawa natin, mali yung kinakain natin, mali yung tinatahak natin, banal na Espiritu po yon. And the other way around, si Satan doon din kumikilos. Kaya kailangan nating magbantay. Kaninong spirit ba yung inspired na tinatayuan mo, kapatid? Dahil si Lord po, ang spirit na galing kay Lord, hindi yan nagtatampo, hindi yan napapagod, siguro sa mukha lang. Pag galing sa kabila, pride. Laging maraming sinasabi, maraming paliwanag. Instead of obeying the Lord, laging nagko-complain. May nakilala kayong Christian born again, nagpakilala, tapos reklamo ng reklamo, hindi talaga born again yan. The moment we claim that we are Christian born again, we have a new life. Amen? Pag sinasabing bagong buhay, ang buhay po na yan ay willed and designed by the Lord Himself. So doon po tayo. Kaya mahalaga na maintindihan natin na hindi po tayo iniwanan ng Panginoong Hesus na maging orphan, na mag-isa. Mayroon po siyang ibinigay sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya ang gusto ng Diyos, huwag tayong mamuhay sa sarili nating kalakasan. Mamuhay tayo na kasama natin ang Panginoon. Pwede po ba yan? Amen. Amen? So palakpakan natin si Lord. Amen. Trabaho na mabigat, lakas na nauubos. Ito po yung buhay ng mga nangingibang bansa. Marami po na OFW, kabilang po tayo, ang pumapasok araw-araw na parang makinang luma, umaandar pa pero nauubos na ang lakas. Kapag ang buhay Kristiyano ay pinipilit sa sariling diskarte, mas mabilis mapagod, mga kapatid. Mas madaling sumuko. And tahimik ang pag-iyak. Yet, ang Espiritu Santo, ang lakas na hindi galing sa overtime. Madalas po natin maririnig to. Ako, personally, purihin ang Diyos. Subukan niyong mag-overtime na walang bayad. Doon pa sa Masra. Kulang kung hindi ka mag-away, purihin ang Diyos. But I'm telling you na yung kadalasan naririnig natin na kailangan ko mag-overtime, hindi po totoo yun. Hindi po yung magpapalakas doon sa mga individual na yun. Salamat kung mayroon, praise God. Nawa magagamit to glorify God. Hindi mo siya masama, not unless gamitin mo siya sa ikagadala o ikalulugod ng Lord. Pwede po?
So, si Lord po ang pinagmulan sa lahat. Mayroon siyang ibinigay sa bawat isa sa atin, ang banal na Espiritu. Siya ang kapangyarihan ng Diyos sa loob ng pagod na katawan natin. Kaya nasabi, na-share ko sa inyo kanina, subukan nyo lang yung ganong magdadrive ka ng 7 oras, magpahinga ka ng 2 oras, mula 10 oras ka uling uupo makinig, and then mag-travel ka uli ng 7 oras, tapos magtrabaho ka uli ng 8 oras, and matulog ka na yun. Hindi po yun, I call for that a miracle for the Lord. Dahil si Lord po tapat pong nangako. Huwag niyo pong gawin kung hindi inspired ng Lord. Amen. Pangalawa, may bahay sa Pilipinas. Lahat po may bahay. Amen. May puso sa langit. Ang OFW ay may bahay sa Pilipinas pero natutong mabuhay sa lupang banyaga, which is yan po yung tinatayuan natin. Ngayon, nandito tayo sa hindi natin lupain. Sinabi ng Panginoong Hesus sa aklat ni John na specifically sa chapter 14 na may inihanda akong lugar para sa inyo. So i-claim natin, claim nyo na paglabas niyo sa pintuan niyo, mayroon akong lugar. May hinanda si Lord sa akin na bahay. Amen po. Ang Espiritu Santo ang magpapaalala o paalala na may uwian tayo. May uwian ka, kapatid. Nakarinig na ba kayo ng OFW na umuwi, tinulak pa nung pamilya sa Pilipinas, bumalik ka na kasi wala na kaming pang-shopping. Wala, rito yun ha. Yung kapapadala lang ng 1 linggo, pagdating ng pangalawang linggo, humihingi na naman. Hallelujah. Now, in Jesus' name, no, we are the good steward sa ipinagkatiwala ng Lord. Hindi lang bahay sa Pilipinas, yet tahanan sa piling ng Diyos. Yan po yung goal natin ngayong gabi, mga kapatid. Amen? Sino pong nagpapadala ng balikbayan box? Yung mga bago, nagpaplano na ba kayo? I would discourage you to make a balikbayan box. Hallelujah. Puno, pero yung puso, walang laman. Somehow po, sa buhay po ng mga narito sa bansang ito, ugali po natin to. Ako po, nagpapadala po ako, pero hindi balikbayan box, drama. Hallelujah. So, maraming OFW, marami po sa atin na nagtatrabaho sa ibang bansa, puno ang balikbayan box ng damit, sapatos, pasalubong, may gadgets, padala para sa pamilya, pero may mga gabing walang maipadala sa puso. Bakit? May laman ang kahon, pero walang kapahingahan ng kaluluwa. Tayo po yan. Meron tayong mga pinaplano. Ganyan ang buhay na inuuna ang material na bagay, pero nakalimutang punuin ng Espiritu Santo ng Diyos. At yan yung mensahe ng Diyos sa atin ngayon. Una, amen, ilang principle lang po ito, loobin ng Lord, na hindi nyo makakalimutan, and take out on it na ito ay magiging hindi lang basta motivation na narinig mo, kapatid. I-reflect natin personally na tinawag ako ng Lord kaya ako nandito ngayong gabi. At ulitin ko ulit, nawawala ni isa na nandito ngayong gabi sa likod ng isip na nagmamadali. Sobra na ng alas 10 Planuhin natin, magandang plano hanggang alas 3. Hallelujah. Palapakan po natin si Lord. Ang pangako ng isang iba o ibang mga aliw. Amen? Ang sabi niya dyan, may ipapadala siya o isang mga aliw. Ako at ako'y hihingi sa Ama at kayo bibigyan niya ng ibang mga aliw. At yun po yung banal na Espiritu. Ang salitang helper o mga aliw ay nangangahulugang tagapagtanggol. Tagapagtanggol po yung ang banal na Espiritu. Tagapagtanggol po natin. Means sa Psalm or Awit 121 verse 7, ang Panginoon ang mag-iingat sa iyo sa lahat ng kasamaan. Iniingatan niya ang inyong kaluluwa. Babasahin natin ang salita ng Diyos. Pangalawa, at ako'y, pangalawa is, ang salitang helper ay tagapayo. Pag sinabing tagapayo sa Awit 32:8, ikaw ay aking tuturuan at ituturo ang daang dapat mong lakaran, ikaw ay aking papayuhan.
So kanino pong payo ang bitbit mo ngayon, kapatid? Pag halimbawa, batiin mo muna yung katabi mo. Mamaya, hindi na kayo mag-usap. Batiin mo na, batiin na. Magandang gabi, Brad. Kumusta? Okay na, amen na. Okay, ganito. Amen na ha. Magkakilala na kayo. Kasi right after tonight, makalimutan mo na yung ngiti niya. Bakit? Hindi naman kayo magkasama ng higaan. Halimbawa, nagkatampuhan kayo right after ng in Jesus' name. Ayan. Nagkatampuhan lang naman. Ano po ang ikukwento niyo paglabas? Ang narinig ninyo na salita ng Diyos o yung nagkatampuhan kayo? Brad, mataas-taas mo ng kamay. Ano talaga? Ugali po natin yan, tama? Kung saan yung negatibo, yun ang ikinukwento natin. Ang gusto ng Diyos, ikukwento natin, yung ituturo niya sa atin. Agree po ba kayo? Amen. Yun po yung gagawin natin ngayong gabi. Dahil bakit? Tuturuan tayo ng Diyos ng tamang daan at lakaran. Hindi po yung kaliwang daan at kanang daan. Dito tayo kay Lord, ha? Sabi nga nung kasama kong Indiano, Sida sir ha, Sida. Yes, Sida, hallelujah. Puri ng Panginoon, no? So, tuturuan tayo ng Lord. So, it means to say, kung may nangyari man, hindi inaasahan, no? Medyo nasiko mo yung katabi mo. Amen. Huwag mo ikwento dun sa, makikinig na nga lang kami, siniko pa ako. Ang ikukwento po natin, isi-share natin yung mensahe ng Diyos na, mayroon pala, minanda si Lord. Meron pala siyang plano sa buhay ko. At ito yung mensahe na I'm praying na i-share nyo sa inyong mga mahal sa buhay. Pangatlo, kasama sa laban. Hindi ka lumalaban sa overtime at maraming pag-iipon, kapatid. Si Lord ang kasama natin. Sa Exodus 14:14, ang sabi na ang Panginoon ang makikipaglaban para sa inyo at kayo'y tatahimik. Ganda, no? If we go back on that certain time, si Lord talaga yung nakikibattle sa kanila, sa mga Israelita. The same thing sa atin yun in Deuteronomy 20 verse 4, sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ang sumasama sa inyo upang makipaglaban para sa inyo, laban sa inyong mga kaaway. May kaaway na ba kayo? Yung totoo. Sure ko kuya na, hindi nilista yung overtime ko. Ilang oras ba yun? 1 minute. Puri ng Panginoon. Madalas po ganyan tayo. May mga pakikibaka tayo, pakikipaglaban, na nauubos yung lakas natin, nauubos yung meron tayo na sustenance just because mali yung pakikipaglaban. Ang sabi ng Lord, siya mismo ang sumasama sa atin para makipaglaban. The battle belongs to the Lord. Ano po gagawin natin? Ibigay natin to kay Lord. Sabi ng Panginoong Jesus, come unto me, all you are weary and burdened, take my cross. Dahil magaan itong pamahatak na to. Karamihan po sa atin, marami tayong bagahe. Marami tayong kaaway. Alam niyo ba kung sinong kaaway? Walang personalan to, ha? Karamihan po sa atin, ang kaaway natin, sarili natin. Marami itong gusto na hindi gusto ng Diyos. Sa pagpunta na lang sa gawain, pupunta ba ako? Hindi. Na lang, sa sunod na lang dahil alanganin na ang oras ay maagang pasok. Lagi ko naririnig yan, maagang pasok. Kung sasabihin, sige, maaga naman pasok mo na, tuluyan na natin. Madaling kausap si Lord. Ako nahihiya ako pag narinig ko yan eh. Alam niyo bakit? Kasi si Lord talaga ang may-ari nito eh. Pag pinitik ni Lord na bukas, hindi ka na magising, kapatid, hindi na ako magising, pwede. But yet, we are doing such things, living in compromise system, para lang masabing okay tayo. Kaya maraming individual, hindi okay. Kaya nawa ngayong gabi, okay tayo kay Lord dahil si Lord kasama natin. Amen po? Siya po yung makikipaglaban sa atin. Amen? Pang-apat, kasama sa laban. Hindi lang siya tumating, kasama pa natin. In 2 Chronicles or Chronicle chapter 20 verse 15, ang sabi niya dyan, sapagkat ang laban ay hindi inyo, kundi sa Diyos. Mag-jacket ka lang, umupo ka lang. Subukan nyo.
12 oras ka nakaupong ganon. Tapos yung nagsalita, hindi mo maintindihan dahil Korean. Tapos may mag-i-interpret. Ano yung sabi nito? Bakit ba ako nandito, Lord? Hindi siya madali. But when the Holy Spirit comes in, ma-amaze ka, kapatid. And I'm really amazed na na-encounter ko yan. Dahil po, bakit? Isa sa hindi ko makalimutan, mga kapatid, mga missionary po silang mga Koreans. Sila yung nagdala ng identity ng Global Vision School. At ang pinuntahan nila, yung mga lugar na hindi natin assume na mapasok nila. Like Mecca, Medina. Yung mga magugulong lugar na yun doon sa Isra, sa Syria, lahat yun napasok nila. Sabi ko nga, Lord, kung nakarating sila doon to preach your gospel, here I am, send me. Sabi, ako ba talaga? Hallelujah. Alam niyo po, amazing. Kasi po, the moment we put the desire of God sa puso natin, may gagawin po si Lord. I'm praying tonight na maiuwi po natin. No? Panglima, tagapagligtas, Isaiah chapter 4, verse 41, verse 10, ang sabi niya dyan, huwag kang matakot, palakasin kita, tutulungan kita, alalayan kita ng aking kanang kamay. Sino po yung mga kanang kamay? Mga safety, kanang kamay. Lapit to kay Boss Brad. Hindi po totoo yun. Sino yung mga nagtrabaho sa planta? Kanang kamay. Dapat kay Lord tayo. Amen po. Heaven and earth will pass away, but the word of God will remain. At yung salita ng Lord ang mananahan sa ating mga puso, mga kapatid. Ang Kristiyanong pamumuhay ay hindi tungkol sa pagiging malakas, kundi pagiging umaasa sa Espiritu Santo. Mapapansin niyo po, makikita niyo po to, the moment po na may sitwasyon ka, kapatid, pag inuuna mo kaagad ang solusyon na mayroon sa mundong ito, hindi mo talaga naintindihan ang gusto at plano ng Diyos. But the moment na mayroong sitwasyon, the moment lumuhod ka, kausapin mo po, Lord, sa literal na pag-isip ko, kaya ko to, Lord, marami akong kaibigan, resources na masandalan, pero alam kong ikaw yung pinaka-the best kong sandalan. Tulungan mo ako na matayuan ito. Pwede po ba yan? Kausapin natin si Lord. Hindi po siya malayo. Sa Zechariah chapter 4 verse 6, hindi sa pamamagitan ng lakas, ni kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking Espiritu. Yan po yung sinasabi ng Panginoon. Amen? Upang siya'y manatili sa inyo magpakailanman, ang lumang tipan, ang Espiritu ay dumarating at umaalis. Ngunit sa bagong tipan, sa timeline natin ngayon, early Christians, siya ay nananahan, siya ay hindi pansamantala. Siya ay kasama natin araw-araw, mga kapatid. Amen po? Kasama natin siya araw-araw, ha? Kaya, sipin nyo na lang. We are, the Lord, anong ginagawa natin? We are naked in the eyes of God. Alam niya kung anong ginagawa natin. So, walang makapaglihim. Pangalawa, ang pangako ng isang ibang mga aliw in 16:17, na ang sabi niya dyan, sa 16:17, amen? Even the Spirit of truth, whom He will give you another helper. Amen. Upang siya'y manatili sa inyo, magpakailanman. Ang tunay na lakas ng iglesia ay hindi sa programa, titulo, o galing. Somehow, ganyan po tayo, nananahan tayo sa sarili nating kakayanan, kundi sa presensya ng Espiritu Santo sa loob ng mga mananampalataya. So mahalaga ito, in 1 Corinthians chapter 6 verse 19, ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo. Don't you know that your body is the temple of God? So itong katawan natin, templo ng Lord. Now the question is, siya ba yung nakaupo? Pangatlo, ang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan. Bakit po? Marami po tayong gusto na hindi gusto ng Diyos. Sa pagkain na lang, masyado tayo mapili, masilan. Hindi ako pwede ng isda, kuya, kasi nagra-rashes ang skin ko. Gluta pa naman. Oh. Ay, hindi ako pwede magsuot niya kasi hindi cotton. Hallelujah.
Tapos may mga pamimili tayo, kailangan Kobe yung bibiliin ko, yung Jordan na sapatos, kasi magaling si Jordan eh. Tapos 5 lang yung height. Tapos laging natutulog, hindi nga nag-exercise para mapabilis yung takbo. Asa ka pa? Subukin natin. So mahalaga mga kapatid na maunawaan natin na ang banal na espiritu o the spirit of truth from the Word of God na hindi matatanggap ng sanlibutan ay yun ang mayroong ibinigay si Lord sa atin. So bantayan nyo po, sundan nyo to ha. Sa mundo, ginagabayan ng damdamin, emotion. Pag nagtampo to, in Jesus' name, hindi na brad. Sa ibang panambahan na lang ako dadalo. Wala kayo eh. Meron ba dito? Pag nasaktan, tingnan kayo, maghihilo sa akin sa maidi ko yan. Forget it. Tamang Islam, ano? Nagmamaidi yung kapatid, may pamaidi-maidi pa. So, ganyan tayong tao, no? Pagka medyo may dinaramdam na tayo sa emosyon natin. Amen? Yung opinion. Lahat po tayo, malaya po tayo magbigay ng opinion. Tama? Tama po ba? Kaya nga lamang mga kapatid, excuse me, in Jesus' name, ang opinion po natin, hindi po yan magmamatter. Ang pinakamaganda po, yung sinasabi ng Lord para sa iyo at sa akin. Amen po. Yun po yung magbibigay sa atin ng totoong buhay at kalakasan. Trending. Anong trending ngayon? Kailangan kami nakatab social. Kailangan naka-iPhone kami, kuya. Para masabi namin, pinagpala kami. Subukan mo. Sampaling kita. Pupunta ka pa ba sa gawain? Ay, hindi na ako pumunta doon. Hallelujah. Kasi kukwento mo ngayon, kuya ang Diyos. Alam niyo po, ano yung trending ngayon sa puso ninyo, mga kapatid? Ano yung nagbibigay sa inyo ng motibasyon? It is the Lord of God? Or it is just because kailangan ko kasi. Kasi tinulungan ako ni Kuya na makarating sa bansang ito eh. Ano yung trending? Social media. Ano po yung nababasa natin araw-araw ngayon? Ito po yung mundo na ginagalawan natin. Takot at kasalanan. Kaya ang daming battle. Kaya nga ang gusto ng Diyos, magtiwala tayo sa Kanya. The battles belongs to the Lord. Amen po? Hindi po natin kaya yan. Pag wala ang salita ng Diyos sa puso natin, sa pagkatao natin, titiyakin ko sa iyo kapatid, ngayon pa lang ang opinion mo, floodlights yan. Ha? Why? Ang opinion ng tao, hindi po ito nagbabago sa kapwa sa tao. Ang salita ng Diyos, ang may kakayanan na baguhin tayo, titiningin tayo. Kaya nga, we need to exert in effort na basahin ang salita ng Diyos. Dahil mayroon naman pong yung mga smart na yan, lagyan nyo ng Bible yan, e-Bible, basahin nyo. And I'm telling you, your life will be changed. Kung dati, mayroon ka laging kondisyon, ngayon hindi na. Saan yung gawain, Brad? Sa dyan yung Bible study. Huwag mong sabihin ha. Sabihin mo, pagod ako. Sabay sarado ng kortina. Pero wala dito yon. Dahil the moment when the Holy Spirit is in us, kapatid, hindi ka mapapalagi sa isang lugar. Hahanapin mo yung gawain na maririnig mo yung salita ng Diyos. Amen po? Ngayon, kung kayo mayroon pa rito na nagtatago ng schedule at may mga plano, crucial yan. Tanungin nyo si Lord. Lord, ikaw ba yung nananahan dito? O ako pa rin, Lord? Yung opinion ko pa rin. Dahil pagdating po sa buhay Kristiyano o pananampalataya, the moment na si Lord po ang nasa atin dito, titiyakin ko sa inyo mga kapatid, we are dead in old life. Yun ang gusto ng Diyos na yung luma natin, pagkatabihin natin sa Kanya.
Huwag na natin kunin. Kung gusto mong maranasan ang buhay na pangako ng Diyos, I'm telling you, the Lord is willing. Ngunit ang Kristiyano na ginagabayan ng katotohanan ng Diyos, amen, pinapaalalahanan ng kanyang salita, and itinutuwid kapag nagkakamali, yan po yung kay Lord. Now, question ulit. Katabi mo ulit. Pag itinutuwid ka ng katabi mo, Brad, kang matulog, ha? Mind your own business. Di ko gusto niya nagsasalita. Ano? Alam niyo po, masaya to. The moment po na itinutuwid tayo ng Panginoon, dapat ang maramdaman natin saya at galak. At pasasalamat. Brad, salamat ha. Totoo niyan. Pagod talaga ako kasi marami kaming binanatan ngayon exchanger. Alam niyo po, pagkasama natin ang Lord, si Lord po yung nagpapalakas sa atin, nag-iingat sa atin. Hindi mo talaga yung mga safety officer. Maniwala kayo doon. Yung safety officer, kailangan ng safety officer ito para safety kami. Hindi totoo yan. The moment kasi may safety officer, balikan na tayo, okay na to, tira! Oh. Hallelujah. May mapalag pa na mga safety. Libaba para. Uri. Ang banal na Espiritu po ang mag-iingat sa atin. Yan po. Siya po magtuturo sa atin. Kaya kailangan manalangin paglabas pa lang ng bahay, papunta sa planta, Lord, proteksyonan mo kami. Pangako ng Diyos, ano ang aapakan, hahawakan at bibitawan ng mga lingkod niya, ito ay pagpapalain ng Lord. Mapapansin niyo ito mga kapatid, nagkakagulo na yung kabilang planta, nakakaproblema na sila, may namatay na, pero ikaw, relax ka lang. Ganon ka na, para sa basyo. Ang Sergeant Brad, okay na kami, sir. May proteksyon si Lord sa mga lingkod niya. At katiyakan niya dahil naranasan ko yung personal. Paano si Lord nagtrabaho. Kaya kailangan natin magtiwala kay Lord. Amen? In John 16:13, kayo'y papatnubayan niya sa buong katotohanan. Ang tanong sa bawat isa na narito ngayong gabi, sino ang gumagabay sa iyong mga desisyon? Ang mundo ba o ang Espiritu Santo? Yung mga desisyon na ginagawa natin behind the scene. Kung magpatayo ng ganito, kailangan kung mayroon akong timeline na after 3 months, after 6 months. Maganda po yan. But yet, we need to give and trust to the Lord. Many are the plans of man's heart, but the plans of the Lord will prosper. Tandaan po natin ha, marami pong plano si puso natin, ang pagkatao na to, but yet the plans of the Lord will prosper for you and me. Amen? Personally po, nung una na dumating po ako sa company na to, nung nirecall nila ako, meron po silang isang project. So nagkaroon po ako ng desire na manalangin, Lord, dahil after pandemic, wala pong project, mga maintenance. Sabi ko, Lord, binalik mo ko, nirecall nila ako, pwede mo bang i-bless na maraming project ang company? Here it comes, dumating po yung maraming project, kaya nga lang sa disyerto. So, tinatansya ko po yung puso, ang kuya na, sabi ko, Lord, tama ba to? Nung nandoon na po ako, sabi ko, Lord, ang hirap nito. Iilan lang yung tindahan, kakunti lang yung tao. Alam niyo po, na-bless ang company, maraming project. Hindi lang po yun. Nung dumating po Buenas, nandun sa yung disyerto na yan, na nandun ako naka-station ngayon, it is 200 kilometers bago yung Taif City. Purihin ng Diyos. Nung dumating ako, natatandaan ko, ilan lang yung establishmento. At ang karamihan doon ng mga naglalakad-lakad at nagtitinda, mga Bangladesh. Yung napapansin ko po nitong week na to, dumami yung mga establishmento, dumami yung tao. And nung dumating po ako sa lugar na dadalawang Pilipino lang po kami, may nakilala akong Pilipinong consultant, Skiko, at ako yung pangalawa. Ngayon po, dumami yung mga Pilipino. Alam mo po kung anong trabaho nila, yung mga driller ng Ma'adin Gold. Nandoon sila binato. Galing ni Lord ah. It means to say, binlis ni Lord ng lugar na yun dahil mayroon siyang pinadalang lingkod niya, may nanalangin sa lugar na yun. May dumating po maraming mga Pilipino, mga bagong hire galing sa Pilipinas. Ang trabaho po na driller sa mga mining.
And I was amazed by the Lord dahil pag si Lord po ang gagabay sa atin, makikita po natin. And the question is, sa bawat isa na nandito ngayon, ang desisyon na ginagawa mo ba, kapatid, it is inspired by the Holy Spirit? O inspired siya ng emosyon? Pang-apat, pamumuhay na ginagabayan ng Espiritu Santo sa panahong ito, yung kasalukuyan natin. Sa araw-araw na buhay, sa trabaho, sa pamilya, sa relasyon. Amen, naghahanap po yan ng ibang karelasyon. Hallelujah. Sa mga desisyon ko rin ng Panginoon. Tapos may magsasabi, masama ko na nas, dalawang puso ko, sampalin kita. Na may narinig ako niya, may nakilala ako niyan. Sabi niya, Kuya Nas, that was in Taif. Naghiwalay kami ng may bahay ko. Kung talagang hiwalay kayo, nasa Pilipinas man siya, Kuya. Kasi Kuya may dalawa kaming anak. Sumama siya sa ibang lalaki. O ikaw, ano ginawa mo? Naghahanap rin ako, Kuya. Halika rito, halika. Una pa lang may mali na Hindi titingin ng iba o hindi magpapatulong sa iba ang iyong may bahay not unless matino kang tao. Ibig sabihin, hindi ka matino. Pinabayaan mo yung pinagkatiwala ng Diyos. Marriage is designed by God. And yet, anong ginawa mo? Kita kasi niya, Kuya Nas, mayroong nag-like doon sa post ko, nagalit, iniwan ako. Di ba kita mo? Madalas po, tayo, may mga nagaganap sa buhay natin na pinagpipilitan natin tama tayo. Yet, ito ay hindi kalooban ng Diyos, lalo na pag magkakaroon ito ng deflection sa ating pamilya. Tandaan po natin ha. Amen? O may mga binata, keep on praying, the Lord will send for you. Yung mga may asawa naman, focus tayo ha. Puri ng Panginoon, wala nang sideline in Jesus' name. Okay, Galatia chapter 5 verse 25. Kung tayo ay nabubuhay sa Espiritu, ay lumalakad din tayo sa Espiritu. Siya po yung maglilid sa atin. Amen po. Pag may gusto kang bagay, may bibilihin ka, evil yung financial mo, budget, pakonbi ka ng Lord na huwag mo muna bilhin yan, anak. Dahil may mas priority. Ito yung box. Hallelujah. So, priority na yung box. Yung box na naman, no? Lagi ko na nakikita yan, kuya. Di ba? Nasa pamimili lagi tayo. So, bantayan natin. Ang tanong lagi, pagka mayroon tayong desisyon na gagawin, ito ba ay nakakatulong? Ito ba ay tama? Ito ba ay magbibigay ng pagpapala sa buhay ko? Pag hindi naman nakakatulong, huwag nyo nang subukan. Dahil hindi lahat ng ating ginagawa. 1 Corinthians chapter 10 verse 23. Malaya tayong gawin lahat pero hindi lahat nakakatulong at nakakabuti. Kailangan natin ang banal na Espiritu. Amen po, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Pangalawa, sa gitna ng pagsubok, siya po yung gagabay sa atin. Hindi ka niya iiwan at hindi ka niya pababayaan. May kapayapaan kahit may bagyo. Mayroong mga instance na hindi natin inaasahan dumarating, yet, pag ang banal na Espiritu mananahan sa atin, relax ka lang. So the question is, paano ba mananahan ang salita o ang banal na Espiritu sa buhay natin? Hindi ka basta ng Bible. Hindi ka dumadalo ng gawain. Let's say for example, may invitation na Bible study, may announcement. Sa next na lang ako. May announcement na prayer intercessory. Alam niyo po ba, I traveled to 100 kilometers, 2 hours, to attend a prayer intercessory sa Taif. At hindi lang yung kailangan mag-invest ng gasolina. Because my heart is grieving. Pag hindi ako makadalo ng gawain, hindi na ako nag-online. I need to attend, I need to fellowship. Samantalang dito sa Joel, relax. May message. Huwag tayo mag-click ng sensor para makita na nandoon ka. Kilala po natin, kilala niyo mga sarili niyo, mga kapatid. I'm telling you, I'm not dissing you. Pag may pagkakataon at kaya at able ka, kapatid, go. Go fellowship. Then yan po yung pinakamahalaga ngayon sa kasalukuyan. Pag wala ka sa fellowship, you are walking dead. Paano ba kayong tawagin? Walking dead, no? May pangalan ka naman, fearfully and wonderfully made by the Lord, tapos tawagin ka, walking dead. Saan na si walking dead? Pang-pray nilang.
Di ba hindi maganda? Maganda pag tayo ay inspired. Kahit anong pagod mo sa trabaho, kapatid, dito, purihin ang Diyos. Napaka-bless po natin. And when I travel, there's one time I travel 200 kilometers church. Ang nadatnan ko, aanim lang sila. Hallelujah. Sabi ko, nasaan yung mga manggagawa dito? Mga prayer is the backbone of the church. Tayo po yung church. Kaya mahalaga ang panalangin. Si Lord, kahit anong sitwasyon, in Isaiah chapter 43 verse 2, when you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. Amen? God's assurance of His presence and protection during difficult times, symbolizing that no trial can sever His covenant bond with His people or be with His people. Ibig sabihin, mga kapatid, kahit anong sitwasyon meron ka ngayon, pagkasama mo ang Diyos, ang presensya ng Diyos, ang protection niya ay nasa iyo. Amen? Maniwala kayo, nagdadrive ang Kuya Nas ng speed ng 150 in 3 hours straight, inaantok. Unsafe talaga. Pat isa lang ang nilagay ko sa puso ko, Lord, I do this because I know you're with me. Bigyan mo ako ng kalakasan na makarating doon sa pupuntahan ko. Hindi po yun madali, mga kapatid. Mayroon po akong 4 na warriors doon sa Pilipinas. 4 na warriors, mayroong 2 guard dog at 2 hamster. Sabi nga ng nanay ng mga bata, lumalaki na yung pamilya mo, umali. Amen? Hallelujah. Kaya sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng kalakasan. Hallelujah. Because there is a guard dog and the hamster. Tayo po. Ano bang nag-inspire sa atin kaya tayo nagtatrabaho? Di ba meron? Imposible wala. Meron, tama? Amen? May Jesus be your inspiration today and your life will never be the same again. Amen. Ano mong pinaplano, ano din sa mo, ibibigay ni Lord dyan. Because we encounter it. Kahit anong sitwasyon, the moment we fully trust to the Lord, sa paglilingkod ng iglesia, mga manggagawa, taas ang kamay ng lahat ng manggagawa, roll call. Wala na nagtaas. Madadali tayo, Brad. Hallelujah. Minsan lang naman, taas ang kamay. Amen. Huwag natin ikaya. Mapalad po tayo. Mapalad ka, kapatid. Hindi lahat ng abala ay kalooban ng Diyos. Ang Espiritu ang nagtuturo kung kailan kikilos at kailan tayo hihinto. Habang available tayo, kapatid, lakad tayo. Amen po. While the day called today, walk by faith, not by sight. Amen po. Habang may pagkakataon, in Gawa 1:8, tatanggap kayo ng kapangyarihan kapag dumating ang Espiritu Santo sa inyo. It means to say, kaya po siya nalakaran, kaya ka na sa ministry just because the Spirit of God is in you. Hindi mo siya ginagawa dahil para lang sa iyo. Amen po? Kaya huwag natin ikaya, huwag tayong mapagod, huwag ka mapagod, kapatid. Doon naman sa mga wala pang ministerial, meron na kayong ministry ngayon. Share the Word of God to your family right now. Ano po yung narinig ninyo, ibahagi inyo unang-una pag-uwi, pagbukas na yung cellphone. Ang nabiro ko kanina nga magdamag ng kasama ng cellphone, pagdating sa panaban, cellphone pa rin yung hawak. Amen, praise God. Akin lang po yun, huwag po kayong magtampo. Pero okay po, pag magtampo kayo, at least mayroong rason na ilalapit nyo kay Lord yung pagtatampo in Jesus' name. Amen? Ibigay kay Lord. So, ito po yung paanyaya ng Panginoon. Ang layunin natin ngayong gabi ay ang maturuan tayo bilang iglesia na mamuhay sa kasalukuyang panahon na hindi sa sariling lakas, kundi sa gabay ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen po? Sabi niya dyan sa Ephesians chapter 4 verse 30, huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. If you are convicted, kahit alam mo physically sa isip mo na pagod ka, but you're convicted na dumalo ka sa gawain, huwag kang maghintay ng pasundo, maglakad ka na. Hallelujah. Kasi nahirapan yung manonondo nag-aabang may magbi-message wala talaga in Jesus' name. Step up, church. Nandyan lang yung mga transportation ministry. Dami na po nating sasakyan. Gusto nyo, bigyan ko kayo ng gulong, tanggalan natin ng isang
studs yung sasakyan, pero may gulong kayo. Makadalo lang. Nandiyan na, pinrovide na lahat ng Lord. Tayo po ang hinihintay. Ang Kristiyanong walang discipleship at walang dinadaluhan na gawain, you are same as walking dead. Kung paano tayo humihinga sa bawat segundo, ganyan na ganyan ang gusto ng Diyos sa kanyang mga anak. So hindi po nakukuha sa panlabas yung kalakasan natin, kundi galing po sa ating Panginoon. Amen? Kapag alam mo ang tama pero sinusuhay mo, in Jesus' name, nagsisimba pero walang pagbabago. Meron mo ba nito? Hallelujah. Relax. May kasama ka. Amen. Magitutupo tayo kay Lord. Lord, kailangan kita. Ang Espiritu ng Diyos ay tahimik pero totoo, mga kapatid. Siya po yung magtitining sa bawat isa sa atin. Siya yung magtuturo, magbibigay ng kalakasan at talino na ito yung tama, ito yung nakakalugod sa Panginoon. Amen? So, sino ang namumuno sa buhay mo ngayon, kapatid? Birth time ko yan, Nas. Dahil kong bayaran eh. Alam niyo po, hindi po ako naniniwala na lahat ng napasok nating sitwasyon ay galing kay Lord. It means to say, nasa pamimili po natin yan. Yet, pag wala po ang salita ng Diyos sa buhay natin, Solomon said in Proverbs chapter 14 verse 12 or Proverbs chapter 12 verse 14, check nyo to. There is always right way to a man that it leads to death. Maraming kaparaanan o nakikita tayo ng mga desisyon na tama talaga sa paningin natin, sa plano natin, sa resources natin. But beyond that, right after, yan po yung maglilid ng disaster if hindi natin kasama si Lord sa decision making. Dahil pag decision natin ngayon, right after a year, pag dumating yung sitwasyon at hindi mo sinama si Lord, hindi ka na pwedeng bumalik. Kaya redeem the time. Amen? Hingi tayo ng tulong sa Panginoon. Romans chapter 8 verse 12 states, for those who are led by the Spirit of God are the children of God. Amen. Amen? Amen po? Agree po kayo? Amen? Yes and amen? Ang lamig ko ba? Umaga pa. Amen? Hallelujah. I would encourage you, church, that napakasaya po ang buhay kasi kahit saan ka pupunta. Kahit sinong kasama mo, regardless anong sitwasyon. Amen? Kaya mabuti po si Lord. Subukan yung araw-araw ang kinakain sa desierto, cucumber, tsaka itlog. Tayo po masyado tayong mapili, tama. Lagi natin gusto yung comfort zone. But when the Lord teaches us to deep in unto Him, marami po siyang ituturo. And be willing, mga kapatid. Dahil hindi tayo tinawag na mabuhay para kay Kristo sa sariling lakas, kundi mamuhay kasama niya sa patnubay ng banal na Espiritu. Amen po? Tayo po ay tumayo. Ay, salamat, di pala pong alas 3. Music team. Amen. Palakpakan po ng muli natin ang Diyos. Salamat sa 5 palakpak. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Salamat sa kanyang grasya. Hallelujah. Tonight, church. Amen. Hallelujah. Bago po magtapos, mga kapatid, amen. Pwede bang ipikit nyo yung mga mata nyo? Tapos itaas nyo yung kamay nyo, kahit ganyan lang nataas, o ganyan lang. And yung isang kamay nyo, right hand, ilagay nyo sa puso ninyo, sa puso. Marami sa atin, ang puno, ang kamay, may trabaho, may sahod, may naipundar. Pero kung magiging tapat tayo ngayong gabi, marami rin tayong pagod, takot, lungkot, malayo sa pamilya.
na hindi kayang bilhin ng pera, mga kapatid. Na hindi kayang punuan ng balikbayan banks. Magkaroon ka man ng maraming balikbayan, pero may luha sa gabi na walang makakakita, may pislit pero walang kapayapaan. Kapatid, ito yung pagkakataon, kailangan mo ang Panginoong Hesus. Hanggang kailan mo pupunuan ang buhay mo ng mga bagay na hindi kayang pumuno sa puso mo? Ang sabi ng Panginoong Hesus sa John 14:18, sabi niya, hindi ko kayo iiwan na mga olela. I will not leave you like an orphan. I will give you a comforter, a teacher. Mga kapatid, ang problema natin sa kasalukuyan ay hindi naman talaga kakulangan ng pera, kundi kakulangan sa presensya ng Diyos. Hindi ka tinawag ng Diyos para mabuhay sa sariling lakas. Hindi ka tinawag para magtiis mag-isa sa bansang ito. Ipinangako niya ang banal na Espiritu na magiging tagapayo, tagapag-aliw, kapangyarihan na galing sa langit. At ngayong gabi, kung ikaw ay pagod na sa kakahabol sa material na bagay, may trabaho pero walang kagalakan, may kinikita pero kulang ang kapayapaan, naniniwala kay Kristo pero hindi palubos ang pamumuhay bilang Kristiyano, inaanyayahan ka ng Diyos na lumapit sa kanyang altar. Now, call the name of the Lord, kasama ang kamay mo sa iyong puso. Lumapit ka sa altar ng trono ng ating Panginoong Jesus. Allow the altar of Jesus be the throne or enthroned on your heart tonight. Hindi para humingi ng mas malaking sahod, kundi para tanggapin ang mas dakilang regalo niya sa iyong buhay. Ang banal na Espiritu ay narito sa kalagitnaan natin at handang punuin ang puso mo na pagod, kapatid. Handang palitan ng takot ng kapayapaan. Handang bigyan ka ng lakas na hindi nauubos. Open your heart unto God and come into the presence of the Lord. And right now, arayin niyo po itong panalangin. Let's pray. Repeat after me. Panginoong Hesus, inaamin ko na minsan may pinili ako na mga bagay kaysa iyo. Puno ang aking mga kamay, pero gutom ang aking puso. Ngayong gabi, isusuko ko ang lahat. Punuin mo ko ng iyong banal na Espiritu. Hindi na ako mamuhay sa sarili kong lakas, kundi sa kapangyarihan mo. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Awitin natin to, kinanta to kanina. And habang inaawit ito, yung nagpapaawit ka na, pwede siya dito, no? Aawit tayo. Habang aawitin natin to, mga kapatid, yung inaawit kanina, ariin ninyo ito, napakikipag-usap nyo sa Panginoon. Pwede po? Kausapin nyo si Lord. Lord, isuko ko ang gusto ko, ang buhay ko sa iyo. So ito yan yung pinanta kanina ng Kuya Richard. Amen po. Hallelujah. Surrendering
Find me here, Lord, as you draw me in, desperate for you, Hallelujah. desperate Yes, for Lord. you. Awitin mo siya, kapatid. Ipa-flash yan. Tingnan nyo. Kausapin mo ang Panginoon. Ano yung meron ka sa buhay mo ngayon na kailangan mong bitawan, kailangan mong ipagkatiwala sa Diyos. Ito yung pagkakataon na ibigay mo sa Kanya. Hallelujah. Raise your hands. Give that to the Lord. Here I am, Lord. Send me. Give me the power of your Holy Spirit. But the Lord asks, you need to surrender. Hallelujah. Yes, Lord. Yeshua. Hallelujah. Right now, Lord, we ask your holy presence. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Abahin mo ang bayan mong ito. Hallelujah. Manifest in the ways of us. No. Ano ba ito? Kilalanin mo ang Panginoong Jesus, kapatid. Huwag kang makontento. Nakatayo ka lang. Open your heart. Open your mouth. Confess to the Lord that you need Jesus. You need Jesus right now. Right now. Ask the Lord. Open your mouth. Declare it. By faith. You will feel, you will encounter the presence, the power of the Holy Spirit. You will testify the power, the life that He has given you today, right now. Open your heart, open your heart. Give your life to Him right now. It's an open invitation. Claim it by faith. Habang inaawit mo siya, kapatid, ibigay mo sa Panginoon. Isuko mo ang iyong buhay. Dahil ito yung kalooban ng Diyos sa bawat buhay na narito ngayong gabi. Hindi aksidente na nakarating ka, dumating ka, may ginamit kaya ka nandito. The message is for you. Trust Him. Trust Jesus. Magkaroon ng uhaw, magkaroon ng putong sa salita ng ating Panginoon. Because the Word of God in us is continual when you obey, when you receive Jesus, the Comforter, the Teacher, you and your household will be saved. Claim your portion, kapatid. Claim it. Lord, isusuko ko ang buhay ko sa iyo. At ngayon, kaming ito, bago na ang aking buhay. Bago na ang aking mga plano. Learn to trust the Holy Living God. Sa mga oras na to, tinatawag ka ng Panginoong Hesus, kapatid. Ano ang kaya mong isuko sa harapan niya? Anong kabigatan meron kang dala ngayon?
accident na nandito ka, tinawag ka ng Diyos. Tinawag ka para magiging testimonya. A testimony that Jesus is your living God. Give your heart to Jesus right now. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Yeshua. Yahweh. Right now, we ask you, Lord. Hallelujah. You are our Jehovah, our El Shaddai, our Emmanuel. Yakapin mo ang eklesyang ito, Panginoon. Gamitin mo ng bawat isa. The same prayer when Isaiah asked you, Lord, here I am, send me. The same prayer I bestow and I declare this church, hear this church, send this church. Use this church, Lord, for the last days. Many will abandon their faith, but I pray and declare this church, Lord, this church will stand and testimony that they are belongs to you, Jesus. Mga kapatid, apart from their mahina tayo, but when the Word of God, when Jesus said, walang imposible sa Kanya. In God, nothing is impossible. Trust unto Him. Anumang sitwasyon, meron kang pinagdadaanan ngayon, meron ditong pamilya, trabaho, anumang mga personal na adhikain na meron ka ngayon, the Lord call you by name. He call you by a purpose. And He want you to come in the throne, in the altar of the Lord. Give your life. Ibigay mo sa Panginoon, kapatid. And praying na sa mga oras na to, mayroon na siyang ginawa right now. May mga buhay na narito na gagamitin ng Lord. Gagamitin ka ng Diyos, kapatid. You will walk. You will preach. You will testify by the power of the Holy Spirit. Ang requirement ng Panginoong Hesus ay ang iyong puso. Submit to the will of God. And your life will never be the same again. Ang sabi ng Panginoong Hesus, may nauunang nahuhuli, may nahuhuling nauuna. And this is the timeline the Lord prepared for you. He called you to come tonight. Not only because He has a purpose, but He wants you to be His vessel. That will be testifying the empowerness of the Holy Spirit sa iyong buhay. Right now, hindi ko kayang basahin ang puso mo, kapatid. But yet, alam ng Diyos kung anong nilalaman ng iyong puso. Kung ano ang pinaplano mo, ano ang kinatakutan mo. Right now, the Lord is giving assurance unto you. Hawakan mo, paniwalaan mo na ang gabing ito signifikante sa iyong buhay. Na pag-alis mo, paglabas mo sa pintuan na yan, pagbalik mo doon sa iyong personal na higaan, sa iyong kampo, sa iyong bilya, bago mo ipikit ang iyong mata, kausapin mo ang Diyos. He will come unto you. He will talk to you.
in so many forms. Lalo na sa mga kapatid na bumabiyahe na galing pang malayo. Your labor will not be in vain. Lahat ng pagpupursige ng bawat isa, lahat ng yan hindi masasayang, kapatid. May mga pagkakataon na napagod ka, may mga pagkakataon na nainsulto ka, huwag kang mag-alala, marami tayo. Dahil may malinaw na pangako ang Diyos. Magpapadala siya ng katuwang natin, katuwang mo, helper, to protect, to guide, to give peace, and to give life. Choose life. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord, our God in heaven, with the authority that comes from you, in the name of Jesus, Lord, proteksyonan mo ang mga anak mo, ang mga lingkod mo. Hallelujah. Lord, renew your vow unto your people right now, the covenant in Jesus' name, that their life will be on you, Jesus. Lord, I pray, interceding this church, na sa lahat ng narito ngayong gabi, gagamitin mo ang bawat isa to proclaim and declare your words, even in the midst, sa kanilang mga trabaho, sa pamilya, sa mga kaibigan, kahit sa mga ibang lahi, Lord. Hallelujah. Ipadala mo ang bawat isa ng may pananampalataya. Regardless sa sitwasyon, you said on your word, the God who provides. You give assurance, Lord, that if your people will listen and humble on themselves, hallelujah, you will show your face unto him. You will show your face unto each one of us tonight. Grant this prayer, O Lord, by faith. Kung paano mo pinaranas sa iyong lingkod ang mga milagro mo, Panginoon, habang naroon ako sa lugar na walang makapag-imagine, Lord. It's a deserted place. It's an empty, it's a dry land. But when you remind me, Lord, the life of Ezekiel, the dry bones, it becomes a place na karoon ng buhay. The same way, Lord, kung na-dry na ang buhay, ang bawat personal ng iyong mga anak, kaya mo itong i-manifest, Lord, i-fold it into a life. Hilahan mo muli ang bawat isa sa pangalan mo, Panginoong Isus. Mag-apoy ang pananampalataya na ilagak mo sa bawat puso ang mga manggagawa na narito, Panginoon. I ask you not just only the blessings, but I ask you, Lord, to anoint them. Lahat ng mga instrumentalist, lahat ng mga nangunguna sa lahat ng ministerial, anoint them, Lord. Hallelujah. In the name of Jesus. Mga kapatid na nakasama namin ngayon, give them peace, give them life. Lord, mayroon kang gagawin right after tonight sa kanilang mga buhay. And this is your moment, and bless this church. Go walk by faith, church. Hallelujah. Dahil ngayong oras na to, the Lord open the floodgates of heaven for you. Not only a blessing, but be a blesser. Kaya sa mga oras na to, open your hands unto the Lord. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Mayroon po tayong Lord's Supper. Amen. Hallelujah. Ginagawa po natin ito once a month. Hindi po ritual. Because it is a remembrance, isang pag-alala sa ginawa ng ating Panginoong Isus sa
cross ng Calvary. The Bible speaks in 1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 26. Ang sabi niya, "For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.' In the same way, after supper, he took the cup, saying, 'This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Church, ang banal na hapunan ay isang paalala ng dakilang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo, ang kanyang sakripisyo doon sa cross. Ito ay hindi lang isang tradisyon, kundi isang paggugunita sa kanyang katawan at dugo na ibinigay para sa iyo at sa akin sa ating kaligtasan. Kaya ngayong gabi, tayo ay lalapit sa hapag ng Panginoon. Alalahanin natin na ang ating pagtitiwala sa plano ng Diyos ay nagsisimula sa cross, kung saan tinubos niya tayo sa pamamagitan ng kanyang nag-iisang anak, ang Panginoong Hesukristo. At hindi lang tinubos, binigyan niya tayo ng buhay. And today, let's raise our hands. I-pray natin ito. Tingnan niyo po, nakita niyo. Panalangin natin na sa pag-partake natin, there is an empowerment of the Holy Spirit. Hallelujah. Aming Diyos at Ama sa langit, lumalapit po kami sa iyo nang may mapagpakumbabang puso. Linisin mo kami, Panginoong Hesus, sa anumang kasalanan, galit, tampo, pagdududa na nasa aming mga puso in Jesus' name. Patawarin mo kami kung minsan ay hindi kami nagtitiwala sa iyong plano. Habang kami ay lalapit sa iyong hapag, nawa ay sariwain namin muli ang iyong dakilang pag-ibig at sakripisyo sa cross. Salamat, Panginoong Hesus, sa iyong katawan na nabayubay at sa iyong dugo na dumanak para sa aming kaligtasan. Nawa, sa bawat pag-inom at pagkain namin ngayon, kami ay mapalakas sa pananampalataya, mapuno ng pag-asa, at manatiling magtiwala sa iyong dakilang plano sa aming mga buhay. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus, sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, silyuhan mo ang mga elementong ito by your blood in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Paki-distribute. Amen. Hallelujah. Praise God. Ito. Hallelujah. Meron na po lahat. Amen. Pakitaas po yung tinapay. This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me. Mga kapatid, ito yung tinapay na sumasagisag sa katawan ng ating Panginoong Hesus. Ito ang nabayubay sa cross dahil sa ating mga kasalanan. Kainin natin ito ng may paggunita at pasasalamat. Amen. Raise the cup. This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you in Luke 22 verse 20. Habang itinataas ninyo ang cup,
Ito ay sumasagisag sa dugo ng ating Panginoong Hesus. Ang dugong ito ang nagbigay sa atin ng kapatawaran ng bagong buhay. Inumin natin ito bilang tanda ng ating pagtitiwala at pasasalamat sa kanyang sakripisyo sa cross. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin muli ang Panginoon. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, O Kristo. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, O Kristo. Amen. Let's give clap offering to the Lord sa bago tayo magtapos. Bago natin ibigay sa close ng panalangin. Yung ngayon po dumalo, pwedeng lapit kayo dito sa harap. Praise. First time. Lapit yung mga nakasama natin na mga kapatid. Okay, lapit kayo. So mag-lead ng panalangin si Kuya Preston sa inyo, a blessing na nakasama namin kayo ngayon. Amen. Si Daryl. Amen. Asan si Daryl? Praise God. Amen. Lapit kayo ng konti. Lapit kayo, dali. Okay, maya. Lapit kayo. Amen. Hallelujah. Let's raise our hands and pour natin sa Panginoon. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, once again, we thank you for this time. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat salitang spiritual, Panginoon, na bumubusog sa amin sa gabing ito. Maraming salamat sa bawat pagkakataon na kasama ka namin. And thank you for the fellowship with the Holy Spirit this evening. Thank you, Lord. Lord, naniniwala ko, Panginoon, na bawat pagkakataon na aming mga buhay, may plano ka at hindi aksidente. Ganon din po sa oras na ito na kami po ay tinipon mo sa lugaring ito, Panginoon. It is your plan. It is by your grace alone, Father God. Nag-decide man kami, lumakad man kami, but this is all because of your plan and your grace in our lives, Jesus. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng mga kapatid, Panginoon, na dinako mo sa lugaring ito. Nakasama namin, Panginoon, ang mga kapatid namin, na first time po namin nakasama dito sa gawain ito, ang mga kapatid namin. Ngayon po, bumalik sila, nandito sila, Panginoon, dinala mo ang kanilang mga padyapak sa lugaring ito. Thank you, Father God, for their lives. Maraming salamat sa buhay ng mga kapatid na nag-invite sa kanila, nag-remind sa kanila, Panginoon. At Lord, we will not confine this prayer in this place only, but we extend this prayer sa mga kapatid namin na hindi namin kasama sa oras na ito. Yes, Lord. Mga kapatid namin na sa gabing ito, pinili niya pa ng Panginoon na sundin ang comfort zone nila. Yung iba nasa trabaho, but prayer, there is no distance, Father God. So, sa gabing ito, Panginoon, kami po ay nananalangin at nagpapaubawa sa iyong harapan, Panginoon. Pagpalain mo ang kanilang mga buhay. Mangusap ka sa kanilang mga buhay. Sa pag-uwi nila sa gabing ito, mangusap ka sa kanilang pagtulog, sa kanilang paghiga. Ikaw, Panginoon, ang magyakap sa kanila ng iyong pag-ibig, Panginoon. Itaranas mo sa kanila ang iyong presensya. That, Lord, ang kanilang pagpunta sa gawain ito ay hindi lang ito ang huli. Ito ang simula ng pagtrabaho at paggalaw mo sa kanilang mga buhay, Panginoon. At marami kang ipaparanas sa kanila, Panginoon. This is just the beginning. And greater things are yet to come. I declare your blessing upon blessing to be upon them. I declare, Father God, your promises to be upon them, Father God, at makikita nila by their naked eyes kung paano gagalaw ang iyong kamay sa kanilang mga buhay. Pinagpala mo ang aming mga buhay at mga pangako mo, Panginoon. We are excited to encounter in our lives, Father God. Lord, tanging ang banal na Espiritu, Panginoon, ang magbibigay sa amin ng comfort and advices in every decisions na gagawin namin ngayon, Panginoon. Kami po ay nagpupuri sa iyo, binibigay namin sa iyo pinamatas na papuri pagsamba. In Jesus' name, Amen, Amen, Amen.
Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. That's Hallelujah victory prayer. Maraming salamat, Panginoon. Yes, Lord. Let's raise our hands to heaven. Lord, once again, victory ng Panginoon ang gawain mo sa gabing ito. And we celebrate with you, Lord. We celebrate with the Holy Spirit. We celebrate with our brothers and sisters. Kami po, Panginoon, ay waging-wagi, panalo-panalo sa gabing ito, Panginoon. Lord, bagaman ang aming mga katawan, Panginoon, ay napapagod, but I believe, Father God, that you have restored us. Binalik mo ng aming lakas, kagalakan ng aming mga puso, Panginoon, ay nag-uumapaw sa gabing ito. Lord, uwi kami sa aming mga temporaryong tahanan sa gabing ito. Kami po ay mag-iwa-hiwalay. Dala-dala namin, Panginoon, ang iyong mayaman salita, Panginoon, na magbibigay sa amin ng pag-asa, magbibigay sa amin ng kagalakan, magpapalakas pa sa amin at magtutulong sa amin, Panginoon, para magpatuloy sa pananampalataya na sinimulan mo sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat sa lingkod mo, Panginoon, na ginamit sa gabing ito, na naging mouthpiece mo, mouthpiece mo para sa ganun ang salita mo, Panginoon, ay may bahagi at maging kalakasan namin spiritual. I pray for your double portion of your anointing to be upon Kuya Nas, Panginoon, sa kanyang buhay. Gamitin mo pa siya, Panginoon, sa mga ministry kung saan mo siya tinawag, Panginoon, sa mga dadalhin. I believe that you're going to use him mightily in the ministry that you have called him. And I pray, Father God, sa kanyang pagbiyahe pabalik ulit sa Taif. Ikaw, Panginoon, ang ang magiging protection, Father God. Cover him with your might and your fresh blood hanggang sa makauwi siya, makabalik siya doon sa destination niya, Panginoon, na safe and sound. Maraming salamat, ganun din po sa aming mga transportation group. I pray that you will bless them. You will anoint them sa kanilang pagmamaneho, Panginoon. Dala-dala ang kagalakan sa kanilang mga puso na ginagamit mo sila sa pagsundo at paghatid ng mga kapatid, Panginoon. I believe, Father God, that you will bless them. You will provide the things that they need. Sa bounty nila sa mga sasakyan na niniwala ko that you have already provided it. Thank you, Father God. Maraming salamat, Panginoon. Kami po ay uuwi. Kami po ay magpapatuloy sa fellowshipping namin sa gabing ito na may kagalakan sa aming mga puso, Lord. Thank you, Father God. Even sa music ministry and the kitchen ministry, sa lahat po ng mga manggagawa na ginagamit mo sa gawang ito, I pray that you will bless them. Hallelujah. I pray that you will going to use them mightily in the ministry that you have called them. Ikaw, Panginoon, ang magpuno sa kanilang mga puso ng kagalakan na hindi sila mapapagod, hindi sila, Panginoon, na magsasawa, pagka sila, Panginoon, ay magiging magalak sa ministry kung saan mo sila dinagay, Panginoon. Kasama na po kapatiran, Panginoon, I declare blessing upon blessing to be upon each and every one of us. Thank you, Father God. We praise you and we glorify you in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Lord. Hanggang alas 3, di ba? Ulitin natin ulit. Halika lapit kayo po rin ng Panginoon. Salamat. Picture tayo. Praise God. Picture tayo, picture. Wait lang. Press. Picture. Press tayo.